Kumusta? Kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y natutuwa at masaya't nagagalak. Kumusta mga bata? Kumusta naman ang inyong naging bakasyon? Masaya niyo bang nakasama ang inyong mga magulang, kapatid, o kamag-anak sa loob ng inyong tahanan? Ako rin. Ako rin ay masayang nakasama ang aking pamilya sa loob ng maraming araw. Sana ay patuloy kayong maging malakas, malusog, at ligtas sa araw na ito. Ngunit, kahit ako'y masaya sa aking bakasyon, ay mas masaya ako ngayong araw na ito. Alam niyo ba kung bakit? Ito ay dahil ang araw na ito ay isang napaka-espesyal. Dahil magsisimula na tayong magsasama para sa isang masaya, makawiwili at mabungang taon sa iyong ikalawang baitan. Malugod ko kayong inaanyahang makisali, makilaro, makinig, at matuto. Kasama syempre ang inyong mga bagong kaibigan at bagong guro. Ako nga pala si Teacher Grace, ang inyong guro sa Filipino sa araw na ito. Handa na ba kayo? Dahil ako ay handang-handa na. Ang ating aralin ngayon ay napapaloob sa unang markahan para sa unang linggo, unang araw. Tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa paggamit ng naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng napakinggang teksto. Nasa tabi niyo na ba ang inyong lapis at papel? Kung wala pa, kunin niyo muna para may magamit kayo mamaya. Handa na ba kayo mga bata? Sabihin niyo, handang-handa na. Sige nga, subukan natin. Handa na ba kayo mga bata? Hindi ko narinig. Lakasan niyo. Handa na ba kayo mga bata? Magaling! Kayo nga ay handang-handa na. Ano kaya ang matutuhan mo sa module? Bilang mag-aaral na nasa ikalawang baitang, inaasahan na masasabi mo ang mga pangunahing diwa ng teksto na iyong mababasa at mapakinggan. Ngunit, paano nga ba ito gagawin? Yan ang iyong pag-aralan sa araling ito. Inaasahan na pagkatapos nito ay magagamit mo ang naunang kaalaman o karanasan ng napakinggang teksto. Pagkatapos ng module, kayo ay inaasahang una, nasasagot ang mga tanong tungkol sa nabasang teksto. Ikalawa, naiuugnay ang mga naunang karanasan tungkol sa nabasang teksto. At pangatlo, napahalagahan ang mga teksto ayon sa kabuluhan nito. Bago natin matutuhan ang aralin ngayon, subukin muna natin ang inyong naunang kaalaman tungkol sa aralin. Sige mga bata, kunin na ninyo ang inyong lapis at papel at pakinggang mabuti ang aking babasahing panuto. Basahin at unawain ang mga tanong. Isulat ang titik sa iyong sagot sa sagutang papel. Handa na ba kayo mga bata? Magaling! Sa unang bilang, aling pares ng mga salita ang magkasintunog? A. Lakad at takbo. B. Kahon at dahon. C. Laba at igib. D. Lapis at papel. Handa na ba sa ikalawang bilang? Sige. Ikalawang bilang.
Ano ang kasing kahulugan ng salitang masaya? A. Maligaya. B. Maganda. C. Matalino. D. Mabango. Dahan-dahan lamang sa pagsagot, mga bata. Tapos na? Ang bilis naman. Ngayon ay pupunta naman tayo sa pangatlong tanong. Paano mo maipakita na ikaw ay maasahang anak? Sa titik A, sundin ang mga payo ng mga magulang. Sa titik B, sundin ang ilang payo ng mga magulang. Sa titik C, makipaglaro sa mga kaibigan buong araw. Sa titik D, magkukunwaring nagbabasa ng aklat. Tapos na? Sige, pupunta naman tayo ngayon sa pang-apat na tanong. Ano ang dapat mong gawin upang mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran? Sa titik A, itapon ang mga basura sa daan. Sa titik B, itapon ang mga basura sa ilog o sa dagat. Sa titik C, itapon ang mga basura sa tamang kalalagyan. Sa titik D, itapon ang mga basura sa pader ng kapitbahay. Tapos na? Sige, sa panlimang tanong. Sa pagbabasa ng isang teksto, saan makikita ang pangunahing ideya? Sa titik A, sa unahan ng teksto. Sa titik B, sa gitna ng teksto. Sa titik C, sa hulihan ng teksto. Sa titik D, maaring sa unahan, sa gitna, o sa hulihang bahagi ng teksto. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa pagbasa ng teksto. Ang teksto ay may ipinahahayag na ideya. Nakatutulong ang pagbibigay ng pangunahing ideya upang maintindihan ang nilalaman ng narinig o binasa. Ang pangunahing ideya ay maaaring matatagpuan sa pamagat, unahan, gitna, at huling bahagi ng teksto. Alam niyo ba, nakatutulong sa pag-unawa ng pinakinggan ang pag-uugnay ng narinig sa sariling karanasan. Yan mga bata, mas madali pala nating maintindihan ang ating narinig kapag iniugnay natin sa ating sariling karanasan. Huwag kalimutan, iugnay ang sariling karanasan o kaalaman sa pag-unawa ng napakinggang teksto. Sige, ihanda ang inyong lapis at papel at sabay nating sagutin ang pagsasanay sa balikan. Handa na ba? Sige, pakinggang mabuti ang panuto na aking babasahin. Basahin ang tula na pinamagatang Magtulungan Tayo. Tayo nang maglinis ng ating bakuran. Dapat alagaan, mahalin ang kalusugan. Hirap at sakit ating maiiwasan kung tayo ay laging nagtutulungan. Kaya nga kumilos, bata man o matanda, huwag hintayin, sakit ang mapala. Laging isa-isip, maglinis sa tuwina. Pagtutulungan ang susi para guminhawa.
ng mabuti dahil babasahin ko naman ngayon ang mga katanungan. Unang bilang. Tungkol kanino ang tula? A. Unang bahagi ng tula. B. Tutulong sa paglilinis sa kapaligiran. C. Tungkol sa kalinisan at kalusugan. D. Patungkol para sa lahat, bata man o matanda. E. Para maiwasan ang sakit. Pupunta naman tayo ngayon sa ikalawang bilang. Bakit kailangang maglinis sa paligid? A. Unang bahagi ng tula. B. Tutulong sa paglilinis sa kapaligiran. C. Tungkol sa kalinisan at kalusugan. D. Patungkol para sa lahat, bata man o matanda. E. Para maiwasan ang sakit. Tapos na? Sige, pupunta naman tayo ngayon sa ikatlong tanong. Ano ang pangunahing ideya ng tula? A. Unang bahagi ng tula. B. Tutulong sa paglilinis sa kapaligiran. C. Tungkol sa kalinisan at kalusugan. D. Patungkol para sa lahat, bata man o matanda. E. Para maiwasan ang sakit. Tapos na? Sige, pang-apat na tanong. Saang bahagi ng tula makikita ang pangunahing ideya? A. Unang bahagi ng tula. B. Tutulong sa paglilinis sa kapaligiran. C. Tungkol sa kalinisan at kalusugan. D. Patungkol para sa lahat, bata man o matanda. E. Para maiwasan ang sakit. Tapos na? Sige, sa pang-limang tanong. Batay sa iyong karanasan, ano ang maaaring gawin upang makatulong sa kalinisan ng kapaligiran? A. Unang bahagi ng tula. B. Tutulong sa paglilinis sa kapaligiran. C. Tungkol sa kalinisan at kalusugan. D. Patungkol para sa lahat, bata man o matanda. E. Para maiwasan ang sakit. Ayan! Tapos na nating sagutin ang mga pagsasanay sa balikan. Ngayon naman ay pupunta naman tayo sa tuklasin. Sa bahaging ito ay ipakikilala ko sa inyo ang ating bagong aralin sa pamamagitan ng isang pagsasanay. Handa na ba kayo? Ihandang muli ang inyong lapis at papel at pakinggan ang aking babasahing panuto. Kunin ang inyong module at basahin natin ang teksto na pinamagatang kumilos at magkaisa. Maraming patapong bagay sa ating paligid, tulad ng mga basyo ng bote at plastik na nakatambak sa mga basurahan at looban ng ilang kabahayan. Ang mga lumang dyaryo at maruming damit ay nagkalat din kung minsan. Para sa iba, ang mga ito ay basura lamang, patapon at wala ng silbi. Kaya naman, ang ating kapaligiran ay punong-puno ng kalat. Pinamumugaran tuloy ang mga ito ng mga insekto. Pinagmumulan din ang mga ito ng pagbabara ng mga daluyan ng tubig at sanhi ng pagbaha. Nakakasama rin ang ilan sa mga ito. Nagiging sanhi ito ng pagdumi at pagbaho ng hanging ating nalalanghap. Huwag na nating hintayin
ang salot na idudulot ng mga basura. Panahon na para tayo ay kumilos at magkaisa. Naintindihan nyo ba? Kung hindi nyo lubos na naintindihan, pwede nyong basahin muli ang teksto. Ngayon, kunin nyo ang iyong lapis at papel dahil may sasagutan tayong maikling pagsasanay tungkol sa iyong binasang teksto. Handa na ba? Sabihin nyo, handang-handa na! Pakinggan ang aking babasahing panuto. Gumuhit ng masayang mukha kung ang ipinakitang larawan ay nagpapakita ng tamang pangangalaga ng kapaligiran. At gumuhit naman ng malungkot na mukha kung hindi nagpapakita ng tamang pangangalaga ng kapaligiran. Iguhit ang iyong sagot sa iyong papel. Naintindihan ang panuto? Sige. Sa unang bilang. Tingnan ang larawan. Masaya ba o malungkot na mukha? Tapos na? Magaling! Ngayon ay pupunta naman tayo sa ikalawang bilang. Tingnan maigi ang larawan. Masaya o malungkot na mukha? Pangatlong bilang. Tingnan ang larawan. Masaya o malungkot na mukha? Sa pang-apat na bilang. Masaya o malungkot na mukha? Sige, pupunta naman tayo ngayon sa panlimang bilang. Tingnan mabuti ang larawan. Masaya o malungkot na mukha? Tapos na? Wow! Palakpakan naman natin ang ating mga sarili! Tapos na natin natuklasan ang ating bagong aralin sa pamamagitan ng ating pagsasanay sa tuklasin. Upang higit mong maunawaan ang bagong konsepto at mga kasanayan, ay dumako na tayo sa ating susunod na gawain. Kunin ang inyong lapis at papel at pakinggang mabuti ang aking sasabihin. Tingnan ang larawan. Ano ang dapat mong gawin kung ganito ang iyong paligid? Lagyan ng check o X ang inyong gagawin kapag nakita mong ganito ang inyong paligid. Isulat ang inyong sagot sa inyong papel. Unang bilang. Tawagin ang nanay para ipalinis ang basura. Check o X. Ikalawang bilang. Huwag pansinin ang nakitang kalat sa paligid. Check o X. Pangatlong bilang. Kunin ang walis at pandakot at linisin ang paligid. Check o X. Pang-apat na bilang. Pabayaan ang kalat at hintayin na dumaan ang truck ng basura. Check o X. Panlimang bilang. Magdagdag ng basurahan para hindi magkalat ang mga basura. Isang magandang pagbati dahil matagumpay niyong naisagawa ang gawain sa pagsusuri. Ngayon, upang mapagtibay ang inyong pangunawa sa paksa, magtungo naman tayo sa pagyamanin.
Handa na ba kayo? Kung handa na, kuning muli ang inyong lapis at papel at pakinggang mabuti ang aking babasahing panuto. Lagyan ng check kung naranasan mo na ang pahayag. At X naman kung hindi mo naranasan ang pahayag. Isulat ang inyong sagot sa iyong sagutang papel. Handa na? Magaling! Sa unang bilang, inihiwalay ko ang nabubulok sa hindi nabubulok na basura. Check kung naranasan at X kung hindi pa. Pangalawang bilang, tinatakpan ko ang basurahan upang hindi mangamoy at maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo. Check o X. Dahan-dahan lamang sa pagsagot. Tapos na? Pangatlong bilang. Inilalagay ko muna ang balat ng candy sa aking bulsa kung wala akong makitang basurahan. Check o X. Pang-apat na bilang. Tumutulong ako sa mga proyektong pangkalinisan sa aming barangay. Check o X. Tapos na? Sige, pupunta naman tayo sa ikalimang bilang. Nagtatapon ako ng basura kahit saan. Check kung naranasan mo at X kung hindi pa. Subukan muli natin ngayon ang inyong kakayahan sa pagsagot sa mga tanong tungkol sa ating napag-aralan. Pero bago ang lahat, basahin at isaisip ang sumusunod. Una, ang paglilinis ng kapaligiran ay tungkulin nating lahat nang tayo ay makaiwas sa anumang sakit o epidemya. Ikalawa, panatilihin nating malinis ang ating katawan at ang ating kapaligiran. At pangatlo, maghugas at magsabon ng ating kamay bago kumain. Pang-apat, palagiin ang paggamit ng face mask at huwag lumabas kung hindi kinakailangan. Naintindihan niyo ba, mga bata? Mabuti naman kung ganon. Binabati ko kayo dahil ilang hakbang na lang ay matatapos na natin ang ating paglalakbay sa module na ito. Ang layunin ninyo sa bahaging ito ay ilipat at isabuhay ninyo ang inyong natutuhan. Gumupit ng 3 larawan na nagpapakita ng panukalang pangkaligtasan at idikit ito sa short bond paper. Halimbawa nito ay ang paghuhugas ng kamay. O mga bata, huwag kalimutan humingi ng tulong kay nanay, tatay, ate o kuya sa paggupit ng mga larawan. Maaaring gumupit sa mga lumang dyaryo, magasin, o magprinta ng larawan galing sa internet. Ngayon, upang malaman natin na may natutuhan kayo sa ating aralin, ay sagutin natin ang pagsasanay sa tayahin. Kunin muli ang inyong lapis at papel. Pakinggang mabuti ang panuto na aking babasahin. Basahin at piliin ang pangunahing kaisipang ipinahayag sa teksto. Isulat ang titik sa tamang sagot sa iyong papel. O, handa na?
Magaling! Pakinggang mabuti ang aking babasahing teksto. Unang bilang. Ang dengue ay maiiwasan kung iba yung pag-iingat ay isaalang-alang. Palitan ng madalas ang tubig sa florera. Linisin ang loob at labas ng bahay. Maging malinis sa tuwina. Titik A. Linisin ang bahay palagi. Titik B. Maging malinis sa tuwina. Titik C. Palitan lagi ang tubig sa florera. Titik D. Maglinis ng kapaligiran upang maiwasan ang dengue. Sa ikalawang bilang. Kapag may sipon at ubo, iwasan ang pagdura kung saan-saan. Takpan ang bibig at ilong kapag umuubo o bumabahing nang hindi makahawa ng iba. Uminom ng maraming tubig at magpahinga. Sa titik A, iwasan ang pagdura kung saan-saan. Sa titik B, takpan ang ilong at bibig kapag umuubo. Sa titik C, mga dapat gawin kapag inuubo at sinisipon. Sa titik D, uminom ng maraming tubig at magpahinga. Sa pangatlong bilang, ugaliin ang pagkain ng mga prutas at gulay. Maraming bitamina ang nakukuha sa mga ito. Nakakatulong din ang mga ito upang mapanatiling malusog ang ating katawan. Sa titik A, maraming bitamina ang gulay. Sa titik B, nakakatulong ang gulay sa katawan. Sa titik C, ang mga prutas at gulay ay may maraming bitamina. Sa titik D, kumain ng prutas at gulay upang maging malusog ang katawan. Oh, tapos na? Sige, pupunta naman tayo ngayon sa pang-apat na bilang. Uminom ng 8 o higit pang baso ng tubig sa araw-araw. Nakakatulong ito para sa mabilis na pagtunaw ng ating kinain. Nasusolusyonan nito ang pagtigas ng dumi sa loob ng ating katawan. Sa titik A, nasolusyonan ang pagtigas ng dumi. Sa titik B, mabilis ang pagtunaw ng ating kinain. Sa titik C, 8 basong tubig ang iinumin araw-araw. Sa titik D, may mabuting maidudulot ang pag-inom ng sapat na tubig. Panlimang bilang. Iwasang kumain ng junk foods at pag-inom ng nakalatang inumin. May mga kemikal ito na hindi nakakabuti sa ating katawan. Nagdudulot ito ng kahinaan at pagkasakit. Sa titik A, nagdudulot ng sakit ang junk foods. Sa titik B, may mga kemikal na makukuha sa junk foods. Sa titik C, iwasang kumain ng junk foods at nakalatang inumin. Sa titik D, may mga kemikal na makukuha sa mga nakalatang inumin. Magaling at matagumpay niyong nasagutan ang pagsasanay sa tayahin. Sa bahaging ito ay may ibibigay ako sa inyo na karagdagang gawain upang pagyamanin ang inyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang aralin. Makinig mabuti sa panluto. Magsulat ng 3 pamamaraan upang mapanatili ang kalinisan ng katawan at ng buong kapaligiran. Isang masayang pagbati sa iyong pagtatapos sa module na ito. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Naway may natutunan